So guys, syempre nandito na naman tayo at eto, magpapayak tayo ngayon ng mga didilis sapagkat ayaw nila ito. Syempre, eto guys, yan. Okay, nakipagkasundo ang Pilipinas at napayagan, no? Inaprubahan ng Iran, okay? Na ang mga barko papuntang Pilipinas na may dalang langis, no? At may dalang krudo ay i-allow na makadaan dito sa Strait of Hormuz. Ibig sabihin nito, hindi restricted, no? Makakadaan na. Ano ang implikasyon nito? Anong pwede maging resulta? Aba, syempre. So, masusustain natin. At the same time, assured tayo na meron tayong langis despite sa gerang ito, mamimaintain natin at yung ating mga pangangailangan ay matutugunan. So, ibig sabihin, makakahinga-hinga tayo sa pangamba na mawalan tayo ng langis o maubusan ng dahil sa gera. Pero, so ayaw ito ng mga didilis. Pero ito ang malupit dito guys ha. Ganyan kagaling makipag-negotiate ang gobyernong ito ng aming Tito Bongbong. Bakit kamo? Huwag nating kakalimutan na ang Pilipinas ay ally ng US. Kilalang kilala tayo na kaalyansa tayo ng USA. Pero kita mo naman, bagamat kaalyansa tayo, alyado tayo ng US, kita mo naman, ang Iran, pinayagan tayo. Ibig sabihin, meron tayong magandang relasyon sa Iran. Bagamat tayo ay kilalang kaalyado ng kalaban nila. So, ganyan kagaling makipag-negotiate ang aming Tito Bongbong. So, anong ibig sabihin pa nito? Ang implikasyon, posibleng kahit papano, unti-unting bababa ang presyo ng krudo dahil nakakadaan na ang mga barko papuntang sa Pilipinas, no, na may dalang mga krudo. So, ibig sabihin, hindi lang yon. Ito rin ay hudyat at ito rin ay nagbibigay ng safe passage. When you say safe passage, walang pangamba na sila ay i-missile, walang pangamba na bombahin ang kanilang kargo, no? Walang pangamba at safety ang ating mga kababayan ng mga seafarers sapagkat majority po ng mga empleyado ng mga barkong yan na nagbabiyahe ng langis going to from there sa Iran going here, no, dito sa area na yan sa Iran, diyan sa street, dumada sa Strait of Hormuz, yung mga seafarers na yan, karamihan